Mga dahilan. Ano ba mga dahilan bakit ang tao ay humiwalay sa Diyos? Bakit ang mga tao ay tumalikod sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid? Pag sinabi kasing humiwalay, tumalikod dito, no? Sa ating Panginoon, gaya ng mababasa natin diyan sa Ezekiel 18, ang bersikulo ay 26, no? Pag makita, sabi diyan, masaklap kasi yung humiwalay ka sa Panginoon, yung buhay mo talaga hindi safe, mga kapatid. Ang buhay mo ay hindi sigurado. Ang buhay mo ay nasa mapapahamak talaga. 18:26 at Tidan. Pakinggan natin ang sabi diyan, mga kapatid. Ang sabi diyan, pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at kinamamatayan sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Ayan. So dito makita natin, mga kapatid, na pagka ang matuwid, no, yung lingkod ng Panginoon, naglilingkod sa Diyos, ay humiwalay sa kanyang katwiran. So pagka sinabing humiwalay sa kanyang katwiran, ay talagang matindi yun. No? Tumalikod sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos, tinalikuran ang Diyos. Ang sabi diyan, mga kapatid, ay at gumawa ng kasamaan. Of course, kasi tinalikuran niyang pagiging matuwid. Ano ginawa niya? Kasamaan. Yan ang kabaligtaran. That's the opposite thing, mga kapatid. At kinamamatayan niya, no, sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Yan ay pinakamasakit na pangyayari sa buhay ng isang tao na lingkod ng Panginoon, humiwalay sa katwiran, gumawa ng kasamaan at kinamatayan niya, mga kapatid. Paano ba natin malaman ng isang tao ay tumalikod? Di ba? Paano ba natin ang malalaman ng isang tao ay humiwalay na sa Diyos? Of course, there's something na happen sa kanyang buhay, mga minamahal na mga kapatid. May something na kung saan ay hindi mo na makikita, mga minamahal na mga kapatid, yung pong kanyang pagiging matuwid, no? Mga minamahal na mga kapatid, humiwalay na siya sa ating Panginoon. Dati ang ginagawa niya ay puro kabutihan, no? Mga kapatid, talagang makita mo siya ang lingkod ng Panginoon. Tapos siya ay humiwalay at gumawa ng kasamaan. Naku, matindi. So, mga kapatid, ay napakasaklap. Meron nga akong naikwento sa akin ng isang pioneer, no? Pioneer ng faith, mga kapatid, na napakagaling na mangaral niya, mga kapatid. No? Napakagaling niya mangaral. Marami siyang nadadalang kaluluwa sa paanan ng Panginoon. And then, noon lamang ay meron siyang na-request na tinan sa isang pastor ay hindi siya pinagbigyan. No? Ngayon, ang ginawa niya, nagtampo siya. Sa kanyang pagtatampo ay hindi na siya sumamba. No? Hindi na rin siya nangaral. Mga kapatid, hindi na siya nakita na, mga kapatid, sa bahay-sambahan. At alam niyo kung saan siya nakita? Mga kapatid, hindi na siya tumatawag sa tunay na Kristo doon sa Kristo sa sabungan. Mga kapatid, no? Yun ang nangyari sa kanya, ay nagsasabong na pala, mga kapatid. No, yun ang nakakahiya, nagsusugal na. Mga minamahal, yun na lamang ang kanyang ginagawa, kaya siya ay talagang matindi yung kanyang tampo, mga kapatid. Alam nyo, minsan, nagpapahamak yung tampo pag hindi ka na sumasamba, yung humiwalay ka na sa Diyos. Ang pinakamasakit kasi yung humiwalay ka sa Panginoon, mga kapatid. No? Pagka humiwalay ka sa Panginoon, ang buhay mo ay wala ng kasiguraduhan. At nalaman na lang, mga kapatid, ay ng mga kapatiran, nakulong siya pala dahil yung sinasalihan niyang sabungan na tinan ay illegal. Nung makulong siya, bago siya dinalaw, ay may mga kapatid kasi doon na nangangaral sa kulungan na tinan. No? No, may mga kapatid na nangaral sa kulungan. Nakita itong kapatid na ito, akala nila nagbakasyon o napunta sa isang lugar, nung makita ito, mga kapatid, ang sabi ay, "Oy, brother, ba't nandito ka?" Tapos naka-orange pa ng damit, tapos naka-letter P. Ay, na ano rin ako rito, visitation, kapatid. Visitation din. Aba, masaklap, mga kapatid. Hanggang sa inamin niya na nakulong talaga siya dahil sa illegal gambling. Mga kapatid. Of course. Ha? Ay, malakas, ah. Ganun. Sige lang. Bawi lang tayo sa sunod.
Ang nangyari mga kapatid ay inamin niya na siya talaga ay nakulong dahil sa sugal mga kapatid, kaya na-realize niya, sabi niya, masama talaga ang humiwalay sa Panginoon. Pag humiwalay ka sa Panginoon, ang gawain mo hindi na sa Diyos, puro na sa kalayawan, no? Puro na sa makasanlibutan, mga kapatid. Kaya pahamak siya, no? Buti hindi siya namatay kasi minsan sa sabungan, merong namatay diyan at tidan eh. Yung alam niyo yung pinaglalagay, tari yata tawag niyan, yung sa manok na marami nang namatay niyan mga kapatid sa ganyan. At yung iba diyan, pag illegal kasi, yung meron pang binalita sa TV nung nakaraan na dahil illegal yung sabong nila, nung mag-raid ang mga pulis, tumalon doon sa bangin kasi ayaw niyang makulong siya. Tumalon siya ngayon, napilay, mga kapatid. No, yun ang laking problema, sumabit sa alambre yung kanyang paa, mga kapatid, no? So talaga namang makita natin, mga kapatid, pagkalingkod ka ng Panginoon tapos ganyan yung ginagawa, aba napakahirap, mga minamahal na mga kapatid, no? Dahil nahiwalay sa Diyos, mga kapatid, at nung humiwalay sa Diyos, minsan kasi pagka ganyan ang nangyayari, mga kapatid, kahit na ganyan yung kanyang buhay, ay mahalaga pa rin na bumalik sa Panginoon dahil ang Panginoon naman naghihintay, mga kapatid, no? Naghihintay, mga kapatid ko. Pagdating naman dito sa verse 27, ang sabi rito, muli pagka ang masama ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Ay, kita nyo mga kapatid, ang ganda, no? Kapag ka pala ang masama, halimbawa, may isang taong masama, pero humiwalay siya sa kanyang kasamaan, ibig sabihin, tumalikod siya sa kanyang kasamaan na kanyang ginawa at gumawa ng tapat at matuwid, ay kanyang ililigtas sa kanyang buhay. At ang sabi dito, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa, mga kapatid. So dito makikita natin, mga minamahal na mga kapatid, talaga namang napakaganda naman ng tawag nito, yung kinalabasan kapag kayong masama, humiwalay sa kanyang kasamaan. Dapat ganito. Dapat ganito ang mangyari, yung dati kang masama, basagulero, dati kang magnanakaw, dati kang sugarol, dati kang bisyoso, babaero, at iba pa, ay nabago ang buhay mo. Hindi yung, nung wala ka pa kay Kristo, babaero ka na, pagdating na, nasumpungan mo na si Kristo, babaero ka pa rin. Aba, masaklap yon. Nung wala ka pa kay Kristo, lasinggero ka na. Nung na kay Kristo ka na, okay pa rin maglasing? Ganun ba yon? Nung wala ka pa kay Kristo, ay malakas ka manigarilyo. Nung na kay Kristo ka na, naninigarilyo ka pa rin. Kasi ang sabi ay, hindi naman bawal, wag lang sobrahan. Ganun ba yun? Ganun ba yun, mga kapatid? So, hindi ganon. Ang sabi ng Biblia, yung masama na humiwalay sa kanyang kasamaan at gumawa ng mabuti at matuwid at tapat sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, merong transformation na nangyari, merong pagbabago, mga kapatid. Kaya nga, ang isang tao na kay Kristo na, he is a new creation, no? Bagong nilalang, mga kapatid. So dapat araw-araw ay mahalaga na magkaroon ng pag-increase ang faith, patuloy na ma-develop, no, ang ating pagiging servant ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid ko. Ngayon doon naman may mga tao naman na naglilingkod na para sa kanila paglilingkod parang ang hindi na sa paglilingkod, parang pagmamayabang na, mga kapatid. Ang nangyayari naman, mga minamahal, ay sasabihin nila, ako talagang never akong aalis sa Panginoon. Pero nakaranas lang na matinding pagsubok, wala na, mga kapatid ko. At yan ay hindi yan pwede ipagmayabang, kundi kailangan yan ng iluhod. Mga kapatid, ang paglilingkod ay hindi hayahay. Tandaan natin yan. Mga kapatid, daranas po ng iba't ibang pagsubok, daranas ng iba't ibang problema at suliranin ang mga lingkod ng Panginoon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kailangan ng pagtitiis, mga kapatid, kailangan ng pagtsatsaga, kailangan mong magtagumpay sa mga pagsubok na iyon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:12, kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat siya na baka siya'y mabuwal, mga kapatid. Minsan, no, ay paturapak lang tayo sa buhay natin, mga kapatid. Mag-ingat pala na dapat siyang nakatayo, ay mag-ingat baka siya'y mabuwal, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, paano natin malalaman na mayroong apostasy o pagtalikod na nangyari, mga kapatid? Ayon po sa pag-aaral,
ay kanila pong ito-twist ang scripture, no? Or pervert the truth to fit an agenda. So makikita natin mga kapatid, kung dati ang aral ay Trinitarian, ang aral ngayon na lumalabas ay Trinitarian na lang, atinan, yung Binitarian. Hindi na nila isinasama ang Holy Spirit at pumapasok kaya sa mga simbahan na ganun ang nangyayari. Yung iba naman, daladalang aral ay pag hindi ka mag-vegetarian, hindi ka maliligtas. Aba, matindi ang mga ganyan doktrina. Dapat mag-vegetarian para maligtas. Aba, yung salvation ay nasa vegetarian. Wala ho na kay Kristo, mga minamahal na mga kapatid. No? And they live a life counter to the ideal set on a place for Christianity. So makita natin yung buhay nila kakontra doon sa buhay na gusto ng ating Panginoon sa atin, no? Mga minamahal na mga kapatid. Kaya makita natin ay talaga namang mga ganoong mga bagay ay bantayan natin sapagkat minsan hindi natin napapansin, napapalayo na pala tayo sa ating Panginoon. Kaya mahalaga rin yung atin pong i-examine, no, mga kapatid, baka tayo ay nalayo na sa ating Panginoon. At kailangan po ang tawag nito yung nasa unang Thessalonica 4:17, mga kapatid, mangag-aliwan kayo sa isa't isa sa mga salitang ito, sabi ni Apostol Pablo. So dapat ay comfort each other, mga kapatid, dahil hindi nangangahulugan na yung mga evangelist hindi kailangan ng prayers, kailangan din nila. Yung mga pastors natin, mga tao din yan. Yung ating mga leader, yung ating mga elders, mga tao din yan na kailangan ng mga prayers dahil sila din ay mahina, mga kapatid, at kailangan din nila na idalangin at i-comfort ang bawat isa, mga kapatid. Dahil sa harap ng Panginoon naman tayo ay pantay-pantay, mga kapatid. At higit sa lahat, ating bantayan ang bawat kaanib sapagkat may mga lobo, no? May mga lobo na umalis sa simbahan tapos patuloy na umaatake, mga kapatid, no? Halimbawa na lamang yung mababasa natin diyan sa Gawa kapitulo 20, mga kapatid. Ang sabi kasi diyan, mga kapatid ko, ay napakaganda. Versikulo 29 hanggang 30. Ang sabi diyan, aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. So ito po yung mga humiwalay sa Panginoon at ang tawag dito ay mga ganid na lobo dahil after nilang lumabas ay banatan nila yung church at pagkabanatan nila yung church, hilain nila yung mga membrong walang malay, mga kapatid. No? Yun ang nangyayari. Kaya hindi ho sukatan na magaling ka sa Biblia ay malalim na yung relasyon mo sa Panginoon. Hindi sukatan na magaling ka sa Biblia ay meron ka ng malalim na pananampalataya o sandigan ng pananampalataya. Dahil marami namang mga beses tayo na magaling sa Biblia, memorize ang Biblia, magaling sa arguments, magaling sa pagdepensa sa doktrina, pero ngayon wala na, mga kapatid, no? Wala na. Magaling sa speaking, magaling sa pangangaral, magaling sa pag-preach. Sumabit. Magaling sa pag-preach, pero ngayon wala na, mga kapatid ko. So makita natin, bantayan natin kasi yung mga yun, tapos lumabas umatake naman. Yun ang nangyayari, mga pinamahal na mga kapatid. Atake sa iglesia, mga kapatid ko. Kaya nga, ang sabi dito ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:17, kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. So dito makikita natin, mga kapatid, na pinag-iingat tayo ni Apostol Pedro. Naalinan niya dahil nalaman na natin na may mga ganitong bagay na mangyari, ay magsipag-ingat tayo. Baka maligaw tayo sa pamamagitan ng kamalian ng masama, no? Na-deceive ka. Yun ang malaking problema. Ay mga hulog kayo sa inyong sariling katyagaan. Yun ang delikado, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, may tila daan matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo nito kamatayan. No? Akala mo, uy, mas tama yata yung sa kanila. No? Ay, lumipat tayo doon. Mag-ingat po. Bakit? Sapagkat isa sa mga dahilan kung bakit ang tao ay nawalay doon sa tunay na pananampalataya dahil may mga
may mga false teachers and false prophets na magsilitawan sa huling araw at ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbigay po ng babala sa bagay na yan. Gaya ng nasa Mateo 24:11 na magsibangon ang mga maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Yun po ang masaklap dyan, mga kapatid, no? Na ililigaw nila, nasa tama ka na, maliligaw ka pa. Bakit? Kasi hindi ka nag-aaral ng Biblia. Yung natutunan mo, hindi mo nilalagay sa isip, no? Nilalagay mo lang sa notebook, nasunog yung notebook mo o na, anong tawag nito, na nabasa, ayun, hindi, nawala na yung natutunan, mga kapatid. No? Baka ituro sa inyo, oy, si Kristo, tao lang, hindi Diyos. O ngayon, no, meron pa nakwento yung isang kaibigan natin. Kanina, ang kwento niya, dating Adventist, kaibigan niya, masigla. Nagpandemya lang, Saksi de Jehovah natin. No? Nagsisend na ng mga jw.org. Sabi ko, may mga video po ako dyan na nire-refute natin yung mga maling doktrina ng Saksi de Jehovah. No? Mga kapatid. Bakit? Anong kaibahan ng mga saksi sa ibang samahan? Wala silang kaibahan. Pareho sila. Hindi nangingili ng Sabbath. Pareho sila kumakain ng karumal-dumal. Pareho sila ng halos ng doktrina. What's the difference? Mga kapatid. Di ba ka? So dapat mag-ingat po. Baka nagpandemya lang, wala ka na kay Kristo. No? Nawalan ka na ng ganang magsimba. Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ngayon, ay minsan din ay nadadala. Kasi sapagkat binanggit na rin po yan sa unang Timoteo na may mga tao talaga na tumalikod sa pananampalataya at yan po ay sinabi na ng Espiritu Santo, gaya ng sinabi rito na nadaya o nadala sa aral ng demonyo. Pakinggan ninyo mga kapatid. Sabi rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Hindi na natin may pakita yan. Ganun ba? Sige, mamaya ulitin natin. So makita natin mga kapatid na sa unang Timoteo 4:1 ay hayag na sinasabi ng Espiritu Santo na sa huling panahon pala ay magsisitalikod ang iba sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Bakit? Kasi gagawa sila ng iba't ibang mga approach para mahikayat kahit na ito'y aral ng demonyo, mga minamahal na mga kapatid. No? Yung mga hindi marunong sa aral ng Biblia. Kaya ang sabi ni Kristo, tama yung sinabi ni Kristo na makikilala ang tunay sa aral ng Diyos. No? Kung dala-dala yung aral ng Diyos, baka yung dala-dala, aral ng demonyo, nadala. Ay, masaklap yan mga kapatid ko. No? Kaya sabi dito mga minamahal na mga kapatid, mag-ingat tayo kasi yung akala natin tama, mali pala kasi nasa tama ka na, tumalikod ka pa. Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalawang Thessalonica 2:3, no? May maganda tayong mababasa diyan. Sa ikalawang Thessalonica 2:3, ang wika ni Apostol Pablo ay ganito. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ako'y hindi darating maliban ang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan ang anak ng kapahamakan. So dito mga kapatid, makikita natin ay huwag anya tayong padaya sa anumang paraan. Kahit ano yung mga approach nila dyan, yung iba kay gumagamit pa ng mga iba't ibang mga giveaways para madala ka, no, mga kapatid. Lalo na doon sa amin banda, ay noon may mga nangangaral doon na bibigyan ka namin ng trabaho pag wala kang trabaho, maganda sweldo, basta sumamba ka pagkatapos. Ganun kaagad mga kapatid, may bigas lagi. Ang after noon, bigas, hindi yung tunay na aral. Kaya pagka wala ng bigas, wala ng samba. Ito na mangyayari mga minamahal na mga kapatid. So napaka pangit na ganong klaseng paninindigan o prinsipyo mga kapatid dahil paling-paling yon, no, kung saan may bigas doon. Minamahal na mga kapatid. Hindi talaga aral ang habol mga kapatid, di ba? Ngayon pagdating sa ikalawang Timoteo 4:3 at 4 ay meron ding napakagandang paalala diyan sapagkat yung mga tao na nadala sa aral ng demonyo, tumalikod sa tunay na pananampalataya, nahikayat, mga kapatid, ay ang sabi rito, mga kapatid, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila
ng katinantenga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang mga tainga, kanilang mga tainga, at ibabaling sa katha. O kita nyo mga kapatid, dati nasa tamang doktrina, mga kapatid, hindi nila matiis yung magaling na aral, yung tamang aral, yung mabuting aral. Kundi sa pagkakaroon ng tainga, ay nagsipagbunton sila sa kanilang sarili, nagurong ayon sa kanilang sariling pita. So ibig sabihin, gusto nila dun sa nagtuturo na gusto din yung ginagawa nila, ayaw nila yung susundin yung aral na nasa Biblia dahil kakontra sa kalooban nila. Yun ang malaking problema, mga kapatid. No? Sabihin nila, doon tayo sa mga preacher na okay na, kumain ng karamal-dumal, okay na pala eh. Huwag tayo dyan sa mga sabadista, ang daming bawal. O, kita nyo mga kapatid, bakit ba naman sila pag nangingili ng Sabado maghapon? Eh, okay na sana yung isang oras para makapag-shopping pa, para makapagsabong pa. O kita nyo yung iba, pagkatapos ng isang oras na misa, nandun na sa sabungan. Ipinagpipray lang pala, Panginoon, bigyan mo ako ng buenas ngayon. Ano bang Tagalog sa buenas? Swerte. Na manalo yung aking manok sa sabong. Ganun ba? Di ba? Kita nyo mga kapatid? Bakit? Kasi mas gusto nila yung ayon sa kanilang sariling kagustuhan, hindi ayon sa gusto ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga may nagtanong sa ating Panginoon sa Lucas 13:23 at 24. Pakinggan ninyo mga kapatid. Ito ay napakaganda nitong paalala, mga minamahal. Ang sabi riyan, at may isang nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti baga ang mga liligtas? At sinabi niya sa kanila, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Ayan, kita niyo mga kapatid. Sa talatang yan, may nagtanong sa ating Panginoon, kunti lang ba, Panginoon, ang maligtas? Sabi ng ating Panginoon, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Bakit? Sapagkat marami ang gustong pumasok, hindi magawa. Bakit? Kasi ang dami daw bawal eh. Bawal bisyo. Mga kapatid, bawal manigarilyo, bawal ang sugal. Bawal ang anumang mga bagay dyan na makapagpalayo sa Diyos. Makapagpalayo sa atin sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga sa 7:13 at 14 ng Mateo, same lang yon, ay dalawang pintuan dyan ang binabanggit, makipot at malapad na pintuan. Ang makipot na pintuan, ang tungo, buhay na walang hanggan. Pero yung malapad na pintuan, ang tungo, kapahamakan. Yun ang masaklap dun eh. No? Happy-happy ka ngayon, sising-sisi ka sa huli. Ang problema, pag nagsisi ka, huli na, mga kapatid. Happy-happy ka ngayon, saya-saya ka ngayon, tapos pagdating ng araw, iyak-iyak ka. Di baling maghirap ka ngayon, nagtiis ka, happy-happy ka naman pagdating ng Panginoon. Yan ang kabaligtaran doon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya mag-ingat lalo na pagka may dumadating na aral, bulaan pala yung mga ngaral na yon. Hindi sinasabi ang totoo sa Biblia. O parang si Satanas, ang sabi ng Diyos doon sa Genesis, huwag kang kakain o huwag kang kakain ng bunga ng punong kahoy ng pagkilala ng mabuti at masama, sapagkat sa oras na kumain kayo, mamamatay kayo. Sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Kundi sa oras na kumain kayo, magiging kagaya kayo ng Diyos. Na makakilala ng mabuti masama. O, tindang nyo ngayon. Sino pinaniwalaan ni Eva, mga kapatid at ni Adan? Ang Diyos ba o si Satanas? O, kita nyo mga kapatid? O, tingnan nyo mga ngaral ngayon na gusto sa kanilang sariling pita. Ay, pwede nang kainin ng baboy. O, di ba? Pwede nang kainin ng karamal-dumal. Nakakabusog yan. Sabi nila mga kapatid. Di ba? Kaya sabi ng Apostol Pablo, sa Galacia 1:8 hanggang 9, pakinggan ninyo mga kapatid ang sinasabi. Galacia Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. At tapuat, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo,
na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. O kita nyo mga kapatid, kaya pag may nangaral sa inyo, iba sa ipinangangaral ng mga apostol, aba, itakwil ninyo, huwag nyo nang i-entertain. Halimbawa, mangaral. Ang pangaral ay sabihin niya, ako ang appointed son. Kailangan mag-send na kayo ng resume para makamit kayo ng kaligtasan. Aba, mga kapatid. Di ba? Aba, ano yan? Bulaang, ano yan, propeta, bulaang, ano yan, huwad na ebanghelyo, mga kapatid. Di ba? Hindi yan tunay na ebanghelyo. Iba yan sa ebanghelyo na pinangaral ng Apostol Pablo. Kapag ka may nangaral sa inyo, ang pangangaral, mga kapatid, ay si Kristo ang Sabath. Mali na naman. Hindi yan tamang ebanghelyo. Bakit? Si Kristo hindi Sabath. Si Kristo Lord of the Sabbath. Magkaiba yon. Pero magkatunog. May Sabath, may Kristo. Mga kapatid. Di ba? Si Kristo ba naman gawing araw? Ano ba naman yan? Kita nyo mga kapatid, may mga ganyang aral eh. Mga minamahal na mga kapatid, wala naman sa Biblia. Ngayon, ang nangyayari, umaalis sila. Kasi ang iba nagtatampo. Kahit na anong tampo mga kapatid, huwag kayong tumalikod sa pananampalataya. Huwag niyong talikuran si Kristo. Kahit na anong tampo, huwag kayong humiwalay sa Panginoon. Kasi yung mga humiwalay sa Panginoon, nahayag na hindi sila sa Panginoon. Tandaan nyo ito. Yung mga humiwalay sa Panginoon, nahayag na hindi sila sa Panginoon. Sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 19, ay ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Wika dyan, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Ayan mga kapatid. So makita natin mga gili ko mga kapatid, yung mga nagsilabas ay ang sabi rito ay nagpapahayag lamang na sila'y hindi sa atin sapagkat hindi sila nagsipanatili sa atin. Kahit saan anumang mangyari, anumang mga pang-aakit dyan sa pangangaral na may kasamang pera, may kasamang bigas, ay nako, ingat po kayo. Huwag nyo pong ipagbili o ipagpalit yung inyong tamang pananampalataya, yung inyong tamang relasyon sa Diyos doon sa mga ganong bagay. No? Dahil makita lamang na talagang hindi si Kristo ang after, kundi yung ganong bagay. Sabi nga ni Apostol Pablo, si Kristo ang aking kayamanan. Inari kong kalugihan ng aking sarili. No? Lahat ng bagay na yon dahil si Kristo ang kanyang kayamanan, mga minamahal na mga kapatid. No, yun ang napakagandang bagay. Next mga kapatid, dahil sa tukso at sa mga pagsubok na naranasan hindi nakapagtagumpay, umalis mga kapatid. No? Yan ang nangyari. Nawalan ng mahal sa buhay, hindi na nagsimba. Na-disgrasya lang sa motor. Na-disgrasya sa motor, hindi na nagsimba. Dahil question ng magulang. Ang sabi, kung totoo yung Diyos mo, dapat iniligtas ka niya. Ba't hinayaan kanyang mabulintong? Ano daw yan? Bumaliktad ang motor mo. Di ba? May mga ganun mga kapatid eh. Nakakalungkot. Hindi na nagsimba. Ang sabi ay, magbakasyon muna kami. Aba, nakakalungkot mga kapatid. Paano pag hindi ka nakabalik sa bakasyon mo? Nabackslide ka, hindi ka nakabalik. Nabackslide ka dahil ang Sabbath School lesson may bayad 100. Mga kapatid, nabackslide ka dahil hindi ka naging elder. Gusto mo pa naman maging elder. Yun ang naging problema mga kapatid. Humiwalay ka ngayon sa Panginoon. Ang totoo niyan, ang sabi doon sa talinghaga ng mga hasik sa Lucas 8:13, maliwanag dyan ang binabanggit dyan. Ito yung mga binabanggit mga kapatid. Sabi dyan, ang mga sabatuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinanggap na may galak ang salita at ang mga ito'y walang ugat na sila'y sa sandaling panahon nagsisampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. Mga kapatid, kita nyo? Nung marinig, ang ganda ng aral, may kasamang bigas. Ang ganda ng aral, no? Very kumbaga madaling tanggapin. Ngayon, walang ugat, walang foundation mga kapatid.
Sumampalataya sa sandaling panahon. O, nadala sa tukso, nadala sa problema. Humiwalay na mga kapatid. No? Humiwalay na. Yun ang naging problema mga kapatid. Alam nyo, masakit sa katotohanan o masakit ang katotohanan kapag narinig natin na once na tayo ay humiwalay mga kapatid sa Panginoon, talagang ang buhay natin walang kasiguruhan, mga minamahal. At kayong mga taong humiwalay sa Panginoon, tumalikod sa Panginoon, ikinukumpara sa baboy at sa aso. Mga kapatid, basahin nga natin yung 2 Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22. Pakinggan ninyo mga kapatid, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, o nakatakas na yan sa pamamagitan ng pagkilala o pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Verse 21. Sapagkat magaling pa, sabi diyan, sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Verse 22. Nangyayari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. O, kita nyo mga kapatid, napakaganda ng paalala nito mga kapatid. Bakit pa tayo umalis at tumalikod at tumiwalay sa ating Panginoon? Sabi rito, pagkatapos na makatakas sa pagkahawa sa sanlibutan, umalis ka na sa maruming gawain ng sanlibutan. And then, nakilala mo na ang Panginoon. Pagkatapos nahalubiluhan ka ulit at nadaig noon, mga kapatid. Ang nangyari, ang sabi diyan, lalong sumasama yung kalagayan kaysa nung una. Bakit? Kasi naging masama ka nung una, hindi mo kilala si Kristo. Ngayon, bumalik ka sa kasamaan, kilala mo na si Kristo, parang sinasadya mo na nangyayari, mga kapatid. No? Ang sabi ni Apostol Pedro, mas maigi sana sa kanila, hindi na nakilala nila yung katotohanan. Kaysa nalaman yung katotohanan, tinalikuran, mga kapatid. Yan ang nangyari, no? Nalaman na yung katotohanan, tinalikuran, mga kapatid, tumalikod sa banal na utos. Kaya nangyari yan niya, nagbalik yung aso sa pagkain ng kanyang sariling suka. Excuse me, doon po sa mga kumakain ngayon. Mga kapatid, kita ninyo, naikumpara yung mga tumalikod sa pananampalataya sa aso na sumukal, kinain uli. Yung baboy na bumalik sa pusali, mga kapatid. Ang description naman ni Apostol Pablo dyan, iba naman ang description ni Apostol Pablo dito sa Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6. O, pakinggan niyo itong description ni Apostol Pablo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at sa kanahiwalay sa Diyos ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kita nyo mga kapatid, yung mga ganitong tao, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, minsan na itong naliwanagan, nakalasap na ito ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ito ng Espiritu Santo, nakalasap ng mabuting salita ng Diyos. Subalit, noong nakalasap sila ng mga bagay na ito, ang sabi ng Biblia, saka pa sila humiwalay sa Diyos. Ang sabi dito, di na sila maaring baguhin mula sa pagsisisi. Bakit? Kasi nilalabanan nila dyan sa panahon na yan, yung invitation ng Holy Spirit. Mga kapatid, nire-reject nila dyan yung invitation ng Holy Spirit kasi alam na nila yung katotohanan. Nire-reject na nila. Mga kapatid. Diba? Bakit mo ako dadalawin sa aming tahanan? Diba ganon? Pang may nabackslide. Alam ko na yan. Nagdadalaw rin ako dati. Yan ang sasabihin nila yung mga nabackslide .
mga kapatid. Yun ang nangyari. Nakalasap na sila ng katotohanan. Mahirap baguhin. Kaya nga sabi ng mga evangelist, ng mga layman, ng mga pastors natin, mas madali mag-convert ng mga walang alam sa Biblia kaysa yung mga dati ng lingkod na umawalis at humiwalay. Magdidebate kayo. Yan ang mangyayari. Pagdidebatihan kayo, pagdidebatihan mo na ninyo yung ganong bagay. O, di ba? Nakalasap na ito ng liwanag, ng salita ng Diyos, ng Holy Spirit, ng mga mabuting salita ng Diyos. Pagkatapos malasap, nahiwalay sa Diyos. Mga kapatid, hindi na maaaring baguhin sa pagsisisi. Diba? Minsan naman, may mga tao naman na pang-front lang yung pangangaral, pero yung buhay malayo sa Diyos. Diba? May mga sikreto. Ang nangyari, hindi sila maaaring baguhin, ipinagtatanggol eh. Mga kapatid. Diba? Halimbawa, nung wala ka pa kay Kristo, napakaganda nung wala ka pa kay Kristo, mga kapatid, maganda sana ang iyong buhay, tapos nagkaroon ka ng kabit, nung na kay Kristo ka na, may kabit ka pa rin, ang sasabihin okay lang yan dahil nakilala ko naman yan wala pa ako kay Kristo. Nung nakilala mo si Kristo, nandiyan pa rin yan. Yan ang mangyari, mga minamahal na mga kapatid ko. No? Ingat po. Tapos, dahil dyan, mahuhulog tayo sa pagkakasala, mga minamahal na mga kapatid. Mag-ingat tayo. Yung iba naman, tumalikod sa Diyos dahil ang sabi ay, matagal ng pangako ng Panginoon na siya babalik, bakit hindi pa siya bumalik? Kita nyo mga kapatid. Diba? Huwag natin sisihin ng Diyos. Baka naman hindi ka pa handa kaya hindi pa bumalik ang Panginoon. Meron kasi naghihintay, hindi naman naghahanda. Yan ang mga problema mga kapatid. Ito na may paalala sa atin ng ating Panginoon. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 37 hanggang 39. Atinan. Pakinggan natin ang wika dyan. Sabi dyan, sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi magluluwat. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Verse 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa, mga minamahal na mga kapatid. So dito, makikita natin, mga gili ko, mga kapatid kay Kristo, na yung pong darating, siyang pumaparito ay darating at di magluluwat yung ating Panginoon na hinihintay natin. At dahil darating siya at hindi magluluwat, mga kapatid, bakit pa tayo tatalikod sa ating pananampalataya? Sabi dito ng Biblia, yung lingkod ng Diyos na matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya ay umatras, humiwalay, ay hindi kalulugdan ng ating kaluluwa, ng aking kaluluwa. Kaya ang Panginoon, ayaw niya na tumalikod tayo. Hindi natutuwa ang Panginoon. Nalulungkot ang Panginoon, mga kapatid. Nalulungkot ang Panginoon. Kaya baga kahit may isang kaluluwa lamang, na ipasakop niya ang kanyang buhay sa Panginoon, merong piyestang nangyayari sa langit, mga kapatid. Verse 39, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi tayo dapat kasama doon sa mga humiwalay, sa mga tumalikod na nagsisibalik sa kapahamakan. Yung palang mga tumalikod, humiwalay sa Diyos, nagsibalik sa kapahamakan. Kundi doon tayo sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yun ang maganda, mga kapatid. Kahit anong mga paninira na ating nararanasan, mga pagsubok, mga problema, mga suliranin, mga kapighatian, huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong bumitaw. Talagang ating pong panghawakan yung mga bagay na yon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga ang tanong, ito tanong ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 38. Maganda ito eh. Sabi rito, mga kapatid,
Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Sabi ni Apostol Pablo, hindi, kundi lahat ng mga bagay na ito'y tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyong sa atin ay umiibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo Jesus na Panginoon natin, mga kapatid. Ang ganda, mga minamahal. O, tanungin nga natin ang ating mga sarili, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sabi ng ating Panginoon, yung mga nasa Kanya, hawak niya. At walang sino mang makakaagaw nun. Pero, kung tayo na mga lingkod niya na hinahawakan ng Panginoon ay bumitaw, tayo ang bumitaw, mga kapatid. Tayo ang kawawa, mga minamahal na mga kapatid, no? Tayo po ang kawawa. Tayo po ay mapapahamak, mga minamahal na mga kapatid, no? Kaya ano ang dapat nating gawin, mga kapatid ko? Hebreo 10:35, isang magandang talata ito na atin pong gawin, mga kapatid, no? Ang sabi rito sa talata, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkatiwala o pagkakatiwala na may dakilang gantimpala sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako, mga kapatid. Ang ganda, no? Sabi ng talata, huwag nating itakwil ang pagkakatiwala sa atin na may dakilang gantimpala. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kailangan pala nating magtiis, no? Sapagkat kailangan ng pagtitiis ninyo upang magawa ninyo ang kalooban ng Diyos at magsitanggap tayo ng pangako ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ang ganda. Mahalaga yung pagtitiis. Ano man ang mangyari. No? Nakakalungkot nga, mga kapatid. Dati, kahit walang sasakyan, maaga sa simbahan. Ngayon, kahit may sasakyan, natanghalian. No, mga minamahal na mga kapatid. Santiago 1:12, isa sa mga talatang napakaganda, mga kapatid. Sabi diyan, mapalad ang tao na nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. O, kita nyo, mga kapatid, ang ganda, no? Ano ang tawag doon sa mga nagtitiis? Mapalad. Sapagkat kapag napagtagumpayan niya yung mga pagsubok na ito, natiisan niya. Ang sabi dito, tatanggap siya ng putong ng buhay, korona ng buhay, na ipinangako ng Panginoon na nagsisiibig sa Kanya. If you truly love the Lord, mga minamahal na mga kapatid, whatever trials, temptations, mga tribulations na atin pong mararanasan, huwag tayong humiwalay sa ating Panginoon. No? Kahit gaano kalaki ng iyong problema, tandaan mo, mas malaki ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Mas dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid ko. Anuman ang mga paninira, anuman ang mga banat ng kaaway, mga kapatid, manatili tayong matatag sa harap ng ating Panginoon. Huwag na huwag tayong tatalikod sa pananampalataya dahil tayo ang lugi, mga kapatid. Ang Panginoon, naghihintay sa pagbabalik, no? Doon sa mga humiwalay sa Panginoon na nanonood ngayon, mga kaibigan namin at mga taga-subaybay. No? Ang Biblia ay may paanyaya. Magbalik loob tayo at magsisi. No? Last na talata na ating basahin. Gawa 3:19. Ang wika dyan, mga minamahal, kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan
At upang magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harapan ng Panginoon. So dito mga minamahal na mga kapatid, ay may paanyaya, no? Mga sisi at mga balik loob upang mga pawi ang kasalanan, upang magkagayon magsidating ang panahon ng kaginhawaan. Ang Panginoon ay naghihintay sa pagbabalik loob ng mga nagsihiwalay sa Kanya, no? Mga minamahal na mga kapatid. Okay? So, salamat po mga minamahal sa inyo pong panunood sa atin pong programa. No? Nawa kayo ay nakinabang. Kung mayroon man kayong mga kamag-anak, mga kakilala o kaibigan na humiwalay sa ating Panginoon, tanungin nyo kung kailan sila magbalik loob. Yung hindi pa sila